Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiwalang agad makababawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng magkakasunod na sakuna at kalamidad. Inatasan naman ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na gamiting mabuti ang natitirang pondo ng bansa. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, pinadapa man ng magkakasunod na kalamidad at naharap man sa isyu ng korupsyon, positibo ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakabangon ang ekonomiya ng bansa bago matapos ang taon. Kasunod dito ng pagbagsak ng kabuang kita ng bansa sa 4% nitong ikatlong quarter ng 2025. Mas mababa sa higit 5% noong Abril hanggang Hunyo at itinuturing na pinakamabagal sa loob ng 4 na taon simula noong pandemya. Kapos din ito sa target ng Marcos administration na 5.5% hanggang 6.5% na paglago. Sinasabing dulot ito ng mga nagdaang kalamidad, pagkaantala ng ilang proyekto sa infrastruktura at isyu sa katiwalian, pero pagtitiyak ng Malacanang. Ina-expect po natin ang improvement ito. Itong sa darating na, itong last quarter po of the year. Dahil po mayroon po tayo na sa mga private holiday spending, supported by government programs, pati po ang growth in exports. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na gamiting mabuti ang natitirang pondo ng bansa. Ayon sa Finance Department, dahil sa malawakang paglilinis sa gobyerno, may iwasan ang pagbulwak ng mga pondo patungo sa korupsyon at mailalagay ito sa mahalagang investment tulad na lamang ng edukasyon, kalusugan, agrikultura at digitalization. Ang utos ng Pangulo ay gamitin sa tama yung 1.307 trillion na program budget para po makita po ng mga business sectors na ang gobyerno ay gumagastos sa tama at ito po ay makakapag-boost ng economy at ang consumption and investment po. Nagpapatupad daan niya ang Finance Department ng mga catch-up measures para masiguro na nakatutok yung paggasta sa mga prioridad ng bansa. Mararamdaman ng mga Pilipino yung mga proyekto at paglago ng ekonomiya. Sa susunod na taon, inaasahang mas magiging matatag pa ang ekonomiya ng bansa sa harap ng pag-usbong ng mga naglalakihan na infrastructure projects sa Pilipinas. Gaya na lamang ng pagpapalawak ng Siargao Airport na napapanahon sa nalalapit na ASEAN Summit sa Pilipinas na inaasahang dadaluhan ng iba't ibang world leaders. Samantala ayon naman sa Philippine Economic Zone Authority, umaabot na sa 175 billion pesos ang kabuang halaga ng mga bagong proyekto at expansion na inaprobahan hanggang October 2025. Nire-review na rin ng Board of Investments ang 3 pang bagong manufacturing projects na nagkakahalaga naman ng 33 billion pesos at inaasahan na makapagbibigay ng daan-daang trabaho para sa mga Pilipino. Yan ang ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.